God. Shout hallelujah! Glory to God. Come on. Hallelujah. Pasalamat ka sa Diyos na buhay. Salamat sa'yo sa pag-ibig mo ako ay nabago. Salamat sa walang hanggang biyaya mo. Jesus, sa'yo ako'y magliling. Salamat. Yes, Lord. Salamat sa'yo sa pag-ibig mo ako ay inabago. Salamat sa walang hanggang biyaya mo. Jesus, sa'yo ako'y magliling. Salamat, Lord. Salamat sa'yo. Thank you, God. Sa pag-ibig mo ako ay nabago. Salamat sa walang hanggang biyaya mo. Jesus, sa'yo ako'y maglilingkod. Jesus, sa'yo ako'y maglilingkod. For the last time, Jesus sa'yo. Jesus, sa'yo ako'y maglilingkod. Salamat po, Diyos, sa bawat kabutihan at pagkakataon na ibinibigay mo sa bawat isa, Panginoon. We thank you, Lord, for truly, oh God, you are so great and you are so, Lord God, so mapagpasensya ka, Panginoon, so patient unto us, Lord God. Thank you for your grace. Thank you, Lord, for every opportunity that you have given unto us, oh Lord God. Sa oras na ito, Panginoon, mangusap ka, Holy Spirit, sa bawat isang nandito, pati yung mga nasa online, Panginoon. Mangusap ka, Panginoon, Holy Spirit, sa bawat salita mo na aming pag-aaralan, Lord God. Magbigay liwanag to, Panginoon, magkaroon ng illumination sa bawat isa, Lord God. Habang nakikinig, oh God, malayo man sila, mas kinasa abroad, Luzon, Visayas, Mindanao, Lord God. Hindi po, Panginoon, maikliang yung kamay para abutin ng bawat isa. Father, we thank you, we bless you in Jesus' name. Everybody say, Amen. Take your seats. Praise the Lord. Glory to God. Okay. Hallelujah. Okay, yan. Focus on listening. Praise God. Pinag-usapan natin yung pampalakas ng pananampalataya, faith enhancer. Huwag pababayaan ang faith sa kadahilan ng, praise God, pag oras na ang faith mo humina, lalo na kung mawala. Pag humina, mawawala. Pag nawala, ay mapapahamak. Praise God. Magsasuffer. Kaya nga, wag na wag iiwan. O wag na wag, pababayaan, ang pananampalataya. Amen? At, eksakto nga yung kanta na nagawa ni Brother Jester na kung saan, praise God, ang totoong lumalakas ang pananampalataya, naglilingkod. Praise God. Walang tao na nagkaroon ng pananampalataya na hindi naglingkod sa Diyos. Praise the Lord. Amen? Glory to God. Kaya nga pinag-usapan natin last week, praise God, hallelujah, na kung saan pinagsimulan nung lahat ng binasa natin ay sa pamagitan doon sa 1 Kings chapter 17 na yung ulan nag-declare. Sino? Si King tuloy. Prophet Elijah na hindi uulan ni magkakahamog. Hindi uulan ni hamog. Wala. Sabi niya na kung saan at nung nangyaring ito, pinagsimulan yon, nangyari yan around 3.5 years, walang ulan. Biruin mo yan, kung walang ulan. Ako matindi. Mas matindi pa yan sa El Nino. Mas matindi pa yon. Pero, praise God, dahil din sa Kanya, okay. At nung nangyari yon, praise the Lord, may panagsimulan na kung saan ay uulan uli. Sinong nagdeklara?
yung man of God din, ang nagdeklara, praise God, na uulan na. Praise the Lord. At di ba, praise God, pinag-usapan natin last week, tapos na ang pandemya sa ABCI. Ayaw niyo yata eh. Hello, andyan ba kayo? Pati yung mga nasa online, praise God, tapos na ang pandemya. Praise the Lord. Amen? Uulan na. Praise God. Hindi, kung babaha ng biyaya at pagpapala. Praise the Lord. Hello, amen? Praise God. Kaya mahalaga po na kung saan ay i-tune in natin ang ating pananampalataya sa Diyos na buhay. Kasi yung mga yan, hindi mo makukuha yan pag oras na wala kang faith eh. Kaya nga pag umattend ka, huwag ka lang basta makinig. Make it sure na may tagos sa puso mo yung naririnig mo. Make it sure, tingnan. Kasi darating talaga, pati yung mga declaration, ay paniwalaan mo. Tingnan nyo, nangyari kay Jester. Praise God. Natanggap niya yung mga declaration ng gano'n. Dumating ang opportunity. May mga opportunity. Kahit nga wala kayo inaasahan pero nanampalataya ka, may biglang mangyayari Praise the Lord. Amen? Yung uncle ni Bong, malapit lang sa kanya yun. Kasi nung una sabi ko, ganun ba? Sabi kong ganun. Pag-pray natin na mabuti, kung ganun, sa kadahilan ng 80 plus na pala yan, nadulas, kung operahan, baka sa halip na makatulong, hindi makatulong. Sabi ko, pag-pray natin. Sige po. Sabi ko, ang nasa isip ko noon, puntahan, kaso hindi kaagad mapupuntahan. Sabi, puntahan natin, Bong. Hindi ka agad-agad. Kasi nasa Canada pala. Nasa Canada pala yung uncle niya. Nasa Canada pala yung uncle niya. Kaya sabi ko, prayer talaga, pero hindi bale. Hindi naman maikli ang kamay ng Diyos di ba? Amen? Tawag natin dyan, distant healing. Distant healing. Praise the Lord. Amen? Nasa Bible ba yun? Yung word na distant healing, wala. Pero nasa Bible yung ganong senaryo. Saan? Sa Matthew chapter 8. Yung pong centurion, anong sasabihin mo rito mangyayari sa bahay ko? Praise God. Kaya yung mga sinasabi rito, tatago sa bahay mo kung tinatanggap mo ng buong puso at pinaniniwalaan mo. Hello, amen ba yun? Yan, praise the Lord, glory to God. Kaya yun ang pinagsimulan, praise God. At nung pinagsimulan na yun, praise God, hallelujah, may magandang mangyayari. At yun ang pag-uusapan natin. Amen. Sabi ko nga, minsan ang kabiguan mo ay dapat mong maintindihan na may karugtong nakatagumpayan. Tandaan mo yan, lahat ng mga pagsubok sa buhay mo, lahat ng mga problemang dadaan sa buhay mo, kung ayos lang ang pananampalataya mo, ang dulo nun, katagumpayan. Amen. Praise God. Nagsisimula naman ang katagumpayan. Saan ba nagsisimula ang victory? Pag may laban. Paano ka naman magkakaroon ng victory kung wala kang laban? Hello, amen? Praise God, hallelujah. At ano ang key? Pinag-usapan natin, sandali lang. Pamira, nakakunti lang pala ako nung last Sunday. Ano yung key? Hearing is key to enhance or increase your faith. Ano yun? Ano yun? Alam nyo ba na ang pakikinig ay isa yan sa proof o bunga ng maayos na relasyon? Pag totoo at maayos ang relasyon mo, marunong kang makinig. Praise the Lord. Amen? Kaya nga, susi yan Kaya kung oras na maayos ang relasyon mo at pananampalataya mo sa Diyos na buhay, marunong kang makinig sa Kanya. Hello? Amen? Praise God. Marunong kang makinig sa Kanya. Praise God. Kaya nga, there are various ways God speaks unto us as a sons of God. As a disciple of the Lord, marami. Si Lord, hindi po, sabi ng ilan, hindi na raw nangungusap ngayon ng Diyos. Hindi ho totoo yun. Marami sa Bible yun na mababasa. Nangungusap ang Diyos. Amen? Various ways God speaks unto us. Sometimes through audible voice. Sometimes through circumstances. Sometimes through reading your Bible. Praise God. Amen? Sometimes through dreams. Pero wag ngayon, dream mo ngayon. Hindi ngayon. Kasi makinig ka muna, huwag ka matulog. Maraming mga bagay kung paano. Minsan kinakausap ka, ba't yung iba kinakausap sa panaginip? Ba't ako kinakausap ko sa panaginip? Kaya ka kinakausap sa panaginip kasi pag gising ka, hindi ka nakakausap. Kaya yan dahilan ka pag sa panaginip ka kinakausap. Kasi pag gising ka, hindi ka makausap
Hello, amen? Oh, praise God. Kaya napakalaga na kung saan ay ayusin natin ang pakikinig. At sabi ko nga, sino ang pinakikinggan mo? Praise the Lord. Amen ba? Wala yata nga. Hello. Makinig sa Diyos, pero matutong makinig sa man of God. Praise the Lord. Hallelujah. Sa totoo lang, tingnan nyo, basahin nyo. Old Testament is a shadow of the New Testament. At tingnan nyo, ang Old Testament, walang nagtagumpay na hari na walang man of God na gumabay sa kanila. Kahit anong talino mo, kahit anong galing mo, kahit anong yaman mo, kung wala kang man of God na pinakikinggan, delikado ka. Hello, amen? Praise God. Kaya matutong makinig, amen. Kaya yung pinapakinggan mo rito, yung pinag-aaralan natin dito, huwag mong babaliwalain. Kaya nga sinisimulan ko uli ngayon uulit yung pundasyon natin kung bakit ka dapat ma-born again. Tinuro ko yun ng Wednesday. Kung bakit ka dapat ma-born again. Yung umaten. Yung hindi umaten, syempre hindi alam. Hindi narinig. Di ba? Praise God. Kasi yung word na born again sa NIV at saka sa King James ay 3 beses mo mababasa. John chapter 3, verse 3, verse 7 at saka 1 Peter. Is it 1 Peter chapter 4? Kung di ako nagkakamali. Oh, praise God. Ano yun? Dapat ma-born again. Bakit? Ang nagtanong niyan, ang nakaranas niyan ay si Nicodemus na isang teacher of the law. Jewish ruling council. Teacher pero hindi niya maintindihan. Sabi niya, teacher, sabi niya kay Rabbi, sabi niya kay Jesus, I know that you came from God. Kasi bakit? Walang makakagawa niyang ginagawa mo kung di ka galing sa Diyos. Bihira yan. Pero sabi ni Jesus, sabi niya, unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Parang hindi niya sinagot yung sinasabi ni Nicodemus. Tapos sabi naman ni Nicodemus, paano yun? Sabi niya, laki ko na. Biruin mo. Paano papasok si Joey uli sa nanay niya? Kakayanin ba yun? Hindi. Ang laki ko na. Paano yun? Tingnan mo. Pag oras na hindi ka na born again, mahirap intindihin yung mga bagay-bagay ukol sa kanyang salita. Yung mga espiritual na bagay, mahirap intindihin. Tingnan mo, pag unbeliever, walang Panginoon. Tingnan mo, ang Bible, baliwala lang sa kanya. Kasi ang totoong na born again, ang totoong na convert, ang totoong nakakilala, ang Biblia, pinahahalagahan niya. Pag totoong may relasyon ka sa Kanya at nakaranas ka ng kaligtasan, eto, hindi mo babaliwalain. Pag totoo. Hello, amen ba? Hallelujah. Pag totoo. Pag totoo. Kaya dapat ma-born again ka, maging totoo. Kaya sabi niya, unless a man be born again, he cannot see. Pagdating ng verse 7, ay he cannot enter. Kaya simulan mo muna, makita mo, para mapasok mo. Hello, amen? At pagdating ng verse 10, konting simple review. Sabi ni Jesus sa kanya, teacher ka, hindi mo naiintindihan tong mga to, samantalang nagtuturo ka. Hirap Minsan, nagsishare ka ng salita ng Diyos, pero hindi mo naintindihan yung mga pinagsasabi mo. Praise God. Hallelujah. Kaya nga sabi ko sa inyo, alam niyo, ang preaching dito, hindi lang kayo tinatamaan, pati ako rin. Praise the Lord. Hello. Amen po ba yan? Amen. Kaya ma-born again ang bawat isa. Bakit? Ang tao, kapahamakan talaga. Simulan nagkasala, dapat kapahamakan talaga yun . Pero ang plano ng Diyos, napakaganda. Manatili sa paradise. Dapat ang plano ng Diyos, wala na talagang kamatayan. Sa totoo lang. Plano ng Diyos yun, walang kamatayan. Praise God. Ay nagkasala. Katingnan mo noon, sino ang pinakamahabang buhay na tao? Ano ang edad? Sino yon? Sino yun? Matutina? Hindi. Methuselah. 969. Pero, ang haba naman ng buhay, pero hindi ganun ang plano ng Diyos. Ang plano ng Diyos, walang kamatayan. Pero dahil sa kasalanan, namatay. Yung first Adam, failure. Yung second Adam, si Jesus, victorious. Kaya siya pumarito. Binigay niya buhay niya. Tinubos niya tayo. Bakit?
ibabalik doon tayo sa original plan of God na walang kamatayan, buhay na walang hanggan. Pero anong requirements? Ma-born again ka. Kaya born again is not a religion. Praise God. It's about relationship. Bakit relationship? Kasi he cannot see the kingdom of God. Pangalawa, he cannot enter the kingdom of God. Kaya pag ikaw na-born again, papasok ka niya sa kanyang kaharian. Andito ka pa, huwag kang matakot kasi pag na-born again ka, pupunta ka na pala ng langit. Hindi. Andito ka pa. Pero nararanasan mo ang kaharian ng Diyos. May mga lugar na restricted dyan na kahit sino hindi pwedeng pasukin. Hello, andyan ba kayo? Praise God. Hallelujah. May mga lugar na hindi pwedeng pasukin. Pasukin mo yan. Subukan mong pasukin ang isang embassy. Ewan ko lang. Ang giniera mo, hindi yung embassy, kundi buong bansa. Subukan mong pasukin ang embassy ng US. Kalaban mo, buong US. Sa kaharian ng Diyos, merong kapayapaan, merong kasiguruhan, merong favor, may protection. Amen? Kaya anong dapat? Matutong makinig. Amen. Tingnan nyo. 1 Kings, babasahin ko. Hanggang dito lang yata tayo last week, di ba? 1 Kings chapter 18, verse 41. Then Elijah said to Ahab, "Go up, eat and drink, for there is the sound of abundance of rain." Nasabi niya, walang kaulan-ulan, ilang taon? 3 taon, mahigit, walang kaulan-ulan. And then, magsasabi ng instruction tong si Elijah sa kanyang alalay, sabihan mo si Ahab, si King Ahab, na ano? Sabi niya, meron ng tunog ng abundance of rain. No? May tunog ng sobra-sobrang pagpapala. Sobra-sobrang ulan. Tunog! Nagsisimula lahat pala yan sa tunog. Naririnig mo ba? Kinanta ba yun? Sa susunod, kantayin natin yun. Praise the Lord. Hallelujah. Marinig mo. Magsimula yan lahat ng breakthrough mo. Itong mga nangyayari ngayon ay para mangyari sa'yo. At itong mga naririnig mo, paniwalaan mo, bakit? Mangyayari sa'yo. Praise God. Hallelujah. Kinasaan ko rito, may mga magpapatotoo. Praise God weekly, sabi ko, nakuha ni Jester, yun din, nagpatotoo. Si Bong, nagpatotoo. Praise God. Magugulat kayo kung si Joey nandito, nagpapatotoo. Di ba? Praise God, di ba? Praise the Lord, di ba? Okay lang ba yun, Joey? Praise God. Hallelujah. Glory to God. Lalo na, pag nakita nyo, praise God. Hindi lang yun. Pati si Arvin, nagpapatotoo dito. Pambihira. Sinong gusto matutong mag-tennis? Coach si Arvin. Yan. Praise the Lord. Glory to God. Maraming mga bagay. Pag oras, kaya ang pananampalataya napakalagay. At ang pananampalataya, pinaniniwalaan mo, maging hindi mo pa nakikita. Later on yan, mapag-usapan natin yan. Sabi, there is the sound of what? Abundance of rain. From nothing yan, ha? Sabi diyan sa The Message, Elijah said to Ahab, up on your feet, eat and drink. Why? Celebrate. Di ba? Napag-usapan pa natin yan. Celebrate! Kaya nagse-celebrate tayo. Praise the Lord. Glory to God. Hallelujah. Celebrate! Rain is on the way. I hear it coming. Sabi mo sa katabi mo, parating na. Sabi mo sa kanya, parating na. Sigawan mo, parating na! Pagpapala mo. Praise the Lord. Si Elijah, narinig niya, yung servant, naintutusan niya, walang nakita. Pero si Elijah, nakakrinig niya. Yung servant na sinasabihan, inutusan niya, walang nakita. Kaya dapat talaga patibayin ang relasyon sa Diyos. Praise the Lord. Amen? Mahirap kasi talaga sharean pag hindi na born again. Kaya dapat ma-born again kayo. Bakit? Kasi yung mga spiritual na mga bagay, hindi mo maiintindihan. Kasi yung born of water at saka born of spirit, dalawang kapanganakan yan. Born of water is natural birth. Born of spirit is spiritual birth. Yung sinuko mo ang buhay mo, pinatawad ka sa lahat ng kasalanan mo para maintindihan mo, maiiba pati yung mga gusto mo sa buhay. Kaya nga tingnan mo, pag nakakilala ka sa Panginoon, mawawala bisyo mo. Sa totoo lang, pag totoo kang nakakilala sa Panginoon, yung bisyo mo, mawawala. Ako chain smoker dati. Mahirap iwan ng sigarilyo.
Just like alak, mahirap din. Pero alam mo, pag nakakilala ka sa Panginoon, mawawala yan. Oh, although na 2 months bago nawala ang paninigarilyo ko, inunti-unti, 2 ka, naging 1 ka, naging kalating ka, naging 1/4, naging ano, hanggang sa pinakahuli, pagkatapos kumain at saka pag-ondan ka sa, nakaupo ka sa photomy na, ganun lang hanggang sa mawala na. Gradual. Pero, ngayon, pag makaamoy ka ng sigarilyo, galit ka. Amen ba? Praise God. Hallelujah. Glory to God. Pag dati ka lasinggero, mawawala yan. Bakit? Sabi niya, isa yan sa pangako ng Diyos na ang landas mo, itutuwid niya. Amen. Bakit? Praise God. Tingnan mo, pag lasinggero ka, hindi tuwid ang landas mo eh. Diba? Pag lasinggero, hindi tuwid ang landas mo. Sabi niya, He will make your path straight. He will make your path straight. Bares, grado ko po dyan. Yan. Pag oras na nakakilala ka na, born again ka, naku po, pambihira. Mararanasan mo ang pagbabago ng buhay. Amen ba yun? Praise the Lord. Glory to God. Most people, kaya nga, learn to listen. Most people do not listen with the intent to understand. They listen with the intent to reply. Tingnan mo naman, baka ikaw yan. Ha? Tingnan mo nga yung katabi mo, sabi mo, ikaw ba yan? Ikaw ba yan? Ha? Karamihan daw tao, no? Hindi nakikinig para ano? Para intindihin. Nakikinig sila para may maisagot. Tingnan mo nga nang nakangiti yung katabi mo. Ikaw ba yun? Ikaw ba yun? Ikaw ba yun? Paano ka makinig? Kaya ka ba nakikinig para may maisagot ka? O kaya ka nakikinig para maintindihan mo at matuto ka? Parang hindi yata masaya yung sinasabi ko. Parang hindi yata interesting. Hello? Amen? Kaya nga, pag wala kang pinapakinggan, kawawa ka. Maging kawawa ka. Pag wala, kahit sabihin mo pang matalino ka. Kahit sabihin mo pang may pinag-aralan ka. Kahit sinabi mo pang mayaman ka. Pag wala kang pinakikinggan, kawawa ka. Hello, amen po ba? Praise God. Seeing is key to manifestation of recovery. Kaya nga, hear and then see. Kaya, unless a man be born again, he cannot see. Kaya tingnan mo, pati yung mga nakikita mo, pag nakakilala ka sa Panginoon, pati mga nakikita mo, iba sa dati mong tinitingnan. Amen ba? Iba yung tinitingnan sa tinititigan. Praise God. Mababago. Bakit? Yung pananaw mo, mababago. Praise God. Yung buhay mo mababago. Yung pagiging makasarili mo, selfish, mababago. Kung totoong na born again ka. Kaya nga, makaka-recover ka at mararanasan mo ang manifestation of recovery. Amen. Praise God. Doon sa 1 Kings chapter 17, kay Elijah, hindi lang recovery, delivery. At sino taga-deliver? Uwak. Oh, praise the Lord. Amen po ba? Amen. Oh, kaya ano yun? Una, hear, and then see, and then, prayer. Praying is key to experience manifestation. Praise God. Kaya, makinig, makita, manalangin. Ang totoo, na merong relasyon sa Diyos, hindi tamad manalangin. Praise God. Hallelujah. Kaya nga, yung mga problema mo, tuhurin mo. Pag may problema ka, tuhurin mo. Ito problema ko, tutuhurin ko nga. Hindi yon. Tuhurin mo. Pray. Praise God. Hallelujah. Matutong mag-pray. Glory to God. Amen. O, lesson to learn. Disciples must be obedient and understand their mentor to get his heart. Ikaw bilang disipulo, pero pag hindi ka, ayaw mong magpa-disciple, ayaw mong magpaturo, may sarili kang oras, may sarili kang panahon, hindi ko muna isusuko ngayon ang buhay ko, saka na lang, hawak mo ba buhay mo? Saka na lang ako maglilingkod, hawak mo ba buhay mo? Saka na lang ako susunod, hawak mo ba buhay mo? Alam mo ba kung bukas buhay ka pa? Hindi ako nananakot. Totoo yan. Hindi natin hawak ang buhay natin.
Praise the Lord. Amen po ba? Biyaya lang ng Lord yan. Kahit pasabihin mong bata ka pa, hindi mo hawak ang buhay mo. Hindi naman lahat ng bata huling namamatay. May mga nababalitaan kayong bata pa namamatay? O meron kayong nababalitaan din, matanda na, hindi pa patay. Sabi nga nung isang kakilala ko at kasamahan ko noon pa sa Pag-ibig na church, ay sabi niya, kamusta yung biyanan mo? Andun? Hindi pa namamatay? Pambihir. At sinabi pa, kamusta yung biyanan? Andun sa bahay, hindi pa namin naililibing. Ha? Bakit? Kailan pa namatay? 1 taon na. Kilala ni Alan yun. Ha? Sabi ko, 1 taon na hindi pa nalilibing, nadangamay na yan. Sabi niya, andun sa bahay. Bakit? Kalahati pa lang daw namamatay. Napakasalbahe. Manugang yun. Biyanan yung sinutukoy. Salbahe. Kilala mo na siguro lang yan. Naalala mo na, no? Naalala mo na, Kasi minsan sumisilip dito, kaya huwag na natin sabihin ng pangalan. Praise God. Alan. Ang initial na lang, AA. Yan. Paano kung sumilip, di ba? Praise God. Sabi ko, napakasalbahe mo. Ang biyanan mo, pamira, kalahati pa lang daw namamatay kaya hindi pa nila naililibing. Abay, tingnan mo naman si JPE. 100 na. Sa February, 101 na. Ang bihira. Ang dami ng pinauna. Hindi natin hawak ang buhay natin. Kaya habang may buhay ka, grab your opportunity. Gawin mo yung pinagagawa ng Diyos. Bakit? Pati yung gusto mong mangyari, matadamay. Mas maganda pa, mas matindi pa nga eh. Higit pa doon sa hinihingi mo, kung tutusin, pag inuna mo ang Diyos. Hello, amen. Glory to God. Hallelujah. 1 Kings 18:43, the message. Anong sabi doon? Then he said to his young servant, on your feet now, look toward the sea. He went, looked, and reported back, I don't see a thing. Keep looking, said Elijah. Pambira. Sino inutusan niya? Yung servant niya. Ano sabi niya? Punta doon. Saan? On your feet. Kailan? Now. Look toward the sea. Punta ka doon. Sa tabing dagat. Bakit? Pumunta siya. At sabi niya, nag-report siya, wala akong nakita. Wala akong nakita. Tingnan mo ngayon katabi mo, ganyan mo, may nakikita ka ba? Pag walang nakita yan, pikit yun. Di ba? May nakikita ka ba? May nakikita ka, Donnie? May nakikita ka? May nakikita ka, RC? Ano? Daliri. So in short, yung daliri ko, mas malaki kaysa sa mukha ko. Dahil nakita mo yung daliri ko, yung mukha ko hindi mo nakita. Hindi, wag lang. Praise God. Hallelujah. Di ba? Sabi niya, punta ka doon. Sabi niya, wala akong nakita eh. Wala akong nakita. Sabi ni Elijah, keep looking. Sige, tingnan mo mabuti. Wala eh. Ilang beses? Ilang beses? Ilang beses? Minsan, sa unang utos, hindi ka nakukuha, no? No? Sa unang sabi, minsan, hindi ka makuha, no? Minsan sasabihan ka, tigil mo na yan. Sa una, parang wala lang yan, tagusin dito. Baka lang, tumigil ka na. Wala lang yan. Pangatlo, tumigil ka na. Pang-apat, medyo may nararamdaman. Alam mo, tumigil ka na. May nararamdaman na, pero tuloy pa rin. Pang-lima, tumigil ka na, pero tuloy pa rin. Minsan may mga taong hindi makuha talaga sa una, pangalawa, pangatlo, pang-apat, pang-lima, pang-anim. Hindi mo talaga makuha sa ganun. Hallelujah. Ito nga ang tanong eh. Doon sa sinasabit, binasa natin na yan, sino ang tinuturuan dyan? Sino ba ang tinuturuan dyan? Unang tinuturuan dyan? Sino? Yung hari. Sinong hari? Si Ahab. Praise God. Si Ahab. Sinong asawa? Si Jezebel. Tinuturuan si Ahab. Praise God. Kasi pinakamahirap turuan, sabi niyo sino? Yung hari. Yung pag-oras na yung status niya sa buhay, pag mataas ang status sa buhay, hirap turuan yan. Sabi ko nga, naalala niyo pa ba yung lagi ko sinasabi? May 4 na klaseng tao mahirap turuan. Sino? Yung may pinag-aralan. Kung sino yung may pinag-aralan, yun pa ang mahirap matuto. Pangalawa, sino? Sabi niya sino? May pera. Tingnan mo yung katabi mo. May pera ba yan? Wala pong pera yan. Wala nang ang pera, mahirap ang turuan. Praise God. May pangatlo. Sabi niya, sino? Matatanda. Di ba?
Nakalimutan nyo na yan, matatanda. Walang ibang sinabi, papunta ka pa lang, pabalik na ako. Sa Bible naman, walang sinabing bumalik ka. Pang-apat, sabi na sino? Tagapagturo. Mahirap pa tagapagturo. Alam niyo, ako po, hindi ako nagmamalaki, pero it's a grace by God. Na kung saan nasusubok ko talaga magturo, puro mga pastor. Alam niyo, mahirap pasunurin pag puro mga pastor. Alala ko si Pastor Romel kahapon, meeting namin, sabi niya, worship po tayo. I do believe, and supposedly, sabi niya, pinaka-madaling mag-worship mga pastor. Kaya lahat kami nag-worship, nag-worship. Praise the Lord. Glory to God. Hallelujah. Pangalawa, sino? Yung servant niya. Inutusan niya. Sabi niya, bakit? May nabalitaan na ba kayo? Estudyante, mas marunong pa sa teacher. Wala yata akong kausap dito. May kilala kayong ganon? Estudyante pa lang, marunong pa sa teacher. Ito servant, marunong pa sa mentor. Pangatlo, sino? Sabi niya, sino? Wala ba dyan? Sino? Ikaw. Sa tinuturuan dito. Pangapat, ako. Panglima, tayong lahat. Kaya matututo ka ngayon. Intindihin mo. Praise God. Yung sinasabi ko, huwag kang maghanap ng isasagot mo. Intindihin mo. Hello. Amen. Matutong magantay, matutong umintindi, matutong sumunod. Wait until you learn the lesson. Or else you cannot change your situation. Praise God. Hello. Amen. Hallelujah. Kaya, wait until you what? Kaya lahat dapat makinig. Amen. Praise the Lord. Walang magmamarunong, makinig. Learn the lesson, or else you cannot change your situation. Praise God. Hallelujah. 6 times na sinabihan yung servant, pero walang nakita. Sabi niya, balikan mo. Sabi niya, wala po eh. Pangalawa, balik. Wala po talaga eh. Balikan mo. Pambihira. Buti na lang matyaga tong si Elijah, no? Alam mo, pag pinagtsatsagaan ka ng mentor mo, magpasalamat ka. Praise God. Hallelujah. Pangatlo, wala pa rin talaga eh. Balik. Buti hindi sinukuan. Pang-apat, wala po talaga eh. Balik pa ulit. Pang-5 na yun, wala po talaga eh. Ano sabi? Balik! Wala po talaga eh. At nung siguro sabi ni, yung ika-6 na, ika-7, nag-isip na si Elijah, hanggat wala akong makikita rito, babalik-balik ako. Parang yung isang religion daw, sa baptism. Pero joke-joke lang to, hindi ko alam kung talagang totoo yun. Sa baptism, immersion sa tubig. Na pag binaptize ka, by the way, magseset tayo ng water baptism dito. Pero okay, wag alala, kasi hindi ganun ang pag-baptize natin. Na pag oras na mabaptize ka, ilulubog yun sa tubig, pag ganyan. Kaya nga, nakahawak ka dito sa akin. Tapos alalay kita, ilulubog ng ganyan. Ang sinasalarawan niyan, kamatayan mo. At mga 30 minutes, patay ka talaga. Hindi. Ano yung pinipicture nun, kamatayan mo. Tapos, ibabangon ka uli, ang pinipicture naman nun, muling pagkabuhay. Wala na yung dating pagbuhay. Pagbangon ng ganyan, bonggang-bonggang bong. Muling bagong buhay. Yung isang religion daw, pag nilubog, ganyan. Tapos, iaahon, tatanungin ka, nakita mo si Jesus? Sabi, hindi, lulubog uli. Nakita mo si Jesus? Hindi. Ilulubog ka daw ng ilulubog hanggat di mo nakita. Pag ikaw, habol hininga ka, nakita ko na. Kasi kung hindi ko sasabihin, makikita ko talaga siya. Parang ganyan nangyari sa kanya eh.
Pinabalik-balik. Siguro hindi ko nakikita ito. Wala. Mapapagod ako. Pambihira. Praise God. Hanggang sa ikapito, hindi naman siya. Pero hindi siya gumawa ng kwento. May nakita ako, sabi niya, may nakita na ako nung ikapito. Bakit kaya? Wala siyang nakikita. Is it there was no cloud at all? Or meron ng nakikitang cloud doon, pero hindi niya pinapansin. Bakit? Maliit lang. Baka naman meron, di lang niya pinansin. Kailan lang niya nakita? Yung ikapito. Bakit? Maliit lang eh. Di ba may mga maraming bagay ka na hindi mo pinapansin? Bakit? Maliit lang eh. Para sa'yo, okay lang. Kasi maliit lang eh. Halimbawa, dito na natin simulan. Maliit lang naman tong kasalanan ko eh. 100 lang dinukot ko. Maliit lang yan. Konting kasinungalingan lang naman yun eh. Maliit lang yun. White lies lang naman yun eh. Maliit lang eh. May mga bagay na kung saan, ang liit ng paningin mo, hindi mo pinapansin, hindi mo ba alam na ang nakakapuwing maliit? Alam nga, mapuwing ka kasing laki ni... Sino yung chef na yon? Nakamukha ni Louie, kanyo? Mapupuwing ka ba kasing laki ni Louie? Hindi. Hindi mapupuwing. Nag-isip naman kayo, kung kasal na kayo po ni Kuya Alan, hindi ka rin mapupuwing, malaki pa rin yan eh. Mga bagay na maliliit, nakakapuwing. Maliliit na kasalanan, nakakasira ng buhay yan. Katigasan ng ulo, sisirain ng buhay mo yan. Hello? Amen? Amen. Pagdating sa blessings, pag hindi ka marunong mag-appreciate sa maliliit na blessings mo, hindi lalaki. Pag hindi ka marunong mag-appreciate ng maliit na blessing, wala yan. Hindi ko ipapatotoo yan, maliit lang naman yan. Hindi yan lalaki. Hindi yan lalaki. Hello? Amen? Maliit lang naman ang kasalanan. Lalo na yung kasinungalingan. Ako, sisira ng buhay yan. Ako nagsasabi sa inyo. Praise God. Hallelujah. Sisira. Yung kasalanan ay hindi itinatago, hinihingi ng tawad sa Panginoon. At tamang tao ang lalapitan mo para tulungan ka kung paano. Or else, sisira. Ang nakakatakot sa lahat. Kasi lahat may katapusan. Lahat ng bagay may katapusan. Hindi sa habang panahon may tatago mo ang kasalanan. No? Ang mahirap yung pagharap mo na sa Panginoon, saka mo na lang, wala nang solusyon doon. Lahat kasi may katapusan. Buhay tulad ng isang awit lamang, merong simula at may katapusan. Kapatid, huwag mong sisirain o sasayangin bawat pagkakataon. Hello, amen? Praise God. Remember, every great journey starts with a single step. Lahat ng bagay nagsisimula. Saan? Sa maliit. Praise God. Eto, paalala. Every great journey starts with what? A single step. It needs a decision, a determination, a discipline. Huwag niyong kalilimutan yung mga pinag-uusapan natin na yun. Yung marks of breakthrough believer that you need to be what? Number 1, overcomer. Full of patience. Fully committed. Huwag mong kalilimutan yan. Huwag mong kalilimutan yung kaaway ng katagumpayan. Ano yung kaaway ng katagumpayan? Yan, sige. Kinalimutan nyo na. Ano uli muna? Sige, kahit na ni-rumble na, okay lang. Sige, praise the Lord. Hallelujah. One of the saying is, little things mean a lot. That's not true. Little things mean everything. I repeat, little things mean a lot. Not true. Little things mean everything. Praise God. Hallelujah. Sana makinig kang mabuti ngayon. Amen po ba yun?
Glory to God. Kasi hindi mo na maibabalik ang kahapon pag hindi mo inayos ngayon. Ang isa sa tukso at laban na ginagawa ng demonyo. Halimbawa, kasi po naging failure po ako, paano pa ako makakabalik? Paano ako nagkasala po ako ganito. Tandaan mo, ang lagi, si Satan ang sasabihin sa iyo ay I know your past. Laging panglaban niya ng Satanas. I know your past. Alam ko yung nakaraan mo. I know your past. Pag ginanon ka ni Satanas, sagutin mo, I know your future. Tandaan mo, pag sinabi ni Satanas, alam ko yung nakaraan mo, sabihin mo naman sa kanya, alam ko naman kung saan ang kinabukasan mo. Ang impyerno ay hindi yan ginawa para sa tao. Ginawa yan kay Satanas. Kaya naghahanap siya ng kasama. Kaya don't be deceived by Satan. Kaya kung nagkamali ka, nagkasala ka, iayos mo. Huwag mong itago, iayos mo. Kasi pag hindi mo yan inayos, kapapahamak mo yan. Makinig mabuti. Amen. Kaya nga, maliit na kasalanan, maliit na kasinungalingan, maliit na ganito, sisira yan ng buhay. Praise the Lord. Amen? Kaya, pag oras na mayroong conviction, kasi wala namang kasalanan hindi mapapatawad eh. Praise God. Nagnakaw ng 100, nagnakaw ng 1,000,000 parehas na nagnakaw. Hingi ng tawad. Praise God. Pwede kang patawarin dyan. Praise the Lord. Amen? Praise the Lord. Kasi minsan naman, pag nagnakaw ka ng 1,000,000, nag-tithes naman ako. 100,000, saka nag-offer ko 100,000. Hindi yung kapatawaran. Pambira yun. Meron kang kasalanan ginawa, ayusin mo yung dapat. Hello, amen? Praise God, hallelujah. Minsan, mahirap sa totoo lang, maging counselor, hindi ganun kadali Kasi unang-una, pag oras na may nagpa-counsel sa'yo, pag sinabing, atin lang po yun, huwag mo talaga ipagsasabi sa iba. Huwag mo talaga ipagsasabi. Kasi pambira, binrake mo yun, hindi ka mapagkakatiwalaan. Pero pag may humingi ng payo naman, at nagpayo ka, panghahawakan nila yun. Kaya nga, it needs wisdom from God. May nagtanong sa akin Sabi niya, Pastor, sumtilupa yun, Pastor. Sabi niya, meron po ako, nakukonvict po ako. O bakit? Ang asawa ko mahilig po sa casino. Ang matindi, laging nananalo. Paano bang natalo? Hindi naman ako, natalo ako minsan, maliit lang. Pero pag nananalo ako malaki, milyon naman. Binibigay sa akin. Nanalo ng 5 million yun sa casino, pinibigay sa akin. Pastor, pag hindi ko tinanggap, still gagastin yan, magkakasino pa rin daw siya. Binibigay sa akin. Ang ginagawa ko po, Pastor, sabi niya, nagtatights ako. Ang ginagawa ko ay hinahati ako, may binibigyan akong isang church, 100,000, isang church, 100,000, isang church, 100,000, isang church, 100,000, 5 yun, tagwa 100,000. Mali po ba yun o kasalanan po ba yun? Sabi ko gano'n. Alam nyo, sagot ko, gusto nyo malaman? Ayaw nyo, wag na lang. Kasalanan yun. Kasi wala naman nakaabot sa akin. Hindi ko sinabi yan. Hindi ko sinabi yan. Ba't wala nakaabot sa akin? Hindi ko sinabi yan. Sabi ko, alam nyo, the mere fact na nagsasabi kayo sa akin ng ganyan, it means may conviction na kayo. May conviction. Hindi ko kasi siya mapatigil tinatanggap ko na lang. Sa pagtanggap nyo ba, sa palagay nyo, titigil siya? Di lalong di titigil. Pero kung hindi nyo tanggapin, palagay nyo, meron kayang Holy Spirit na pwedeng mangusap sa Kanya? Hello? Andyan ba kayo? Construction ng business nun. Laki. Matindi. Sa Makati yun, nakatira. It means may ganyan talaga. Kapatid, mahalaga kanino ka nakikinig. Hallelujah. Amen? Amen. Baka naman, praise God. Ngayon kasi, pwede ka nang maglipat-lipat channel. Praise the Lord. Mamimili ka ng magaling magsalita. Ang matindi, yung mismong pastor, hindi mo na pinakikinggan. Pwede kang kumonek sa mga galing na preacher. Pero may relasyon ka ba doon? Wala. Masasabihan ka ba doon? Wala.
Hello, amen ba? Praise the Lord. Sa tundod na lang, madali na lumipat ng church ngayon. Madali na lumipat. Pwede mong piliin yung pinakamagandang church. Yung bang hindi ka na maglalakad. Bakit? Sa aisle, walkalator na. Kaya makita nyo, pag lumaki ang building natin, ang aisle natin, walkalator. Praise the Lord. Ang stage natin, umaangat. Praise God. Hindi, matik yun. May pipindutin ka, ganito lang. Okay, pwede may taas pa ng konti. Praise God. Pag si Alan ang worship leader, iangat natin ng konti. Praise the Lord. Alan, matindi. Matindi. But the thing is, hallelujah. Yan Diyos, marunong ang Diyos eh. Alam niya kung saan kanya ilalagay. Ikaw ba pinili mo na Pilipino ka? Pinili mo ba tatay mo at nanay mo? Sila nang nagtakda ng lahat. Ganon din sa spiritual. Kaya ka nga inilagay sa isang church. Dapat doon ay lumago ka. At paano ka lalago kung wala kang ginagawa? At paano ka lalago kung hindi ka marunong sumunod? Kung hindi ka marunong makinig? Hello, amen? Glory to God. Ako, to be honest, hallelujah. Ayan, ramdam ko, naririnig ko. Ayaw ko, kung ramdam nyo at naririnig nyo, unti-unti na tayong inaangat ng Diyos. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hello. Hello. Amen? Amen. Glory to God. Hallelujah. It is the little things that separate mediocrity and excellence. A little account and a big account. Maliit na bagay. In between ng yung mga pangkaraniwan ba at saka excellence, mediocrity, pangkaraniwan. And then excellence. Maliit na account, malaking account. Praise God. Hallelujah. Beware and be aware of the small things. Mag-ingat sa maliliit na bagay. Bakit? Sisira yan ng buhay. Paalala ko nga rito Yan mo, yung 10% mo, maliit na bagay lang yan. Maliit na bagay lang yan. What is 10%? Maliit na bagay lang yan. Kaya nga binabali. Pero yung maliit na bagay, hindi mo kaya, nako, na-surrender yan kay Lord. Nako. Maliit na bagay. Ang pinansyal na problem, hindi masusolusyonan ng galing lang yan. Kasi pwede kang kumita ng malaki, dahil sa galing mo. Pero the thing is, saan mapupunta? Saan mapupunta? Pambayad sa hospital, pambayad sa problema, pambayad sa mga ganito. Maliit na bagay yan. Praise the Lord. Hallelujah. What is 10% of your income? As well as ilang percent sa iyong offering? Maliit na bagay, pero sisira ng buhay. Financial na buhay, ang makakalutas lang yan. Giving your tithes and offering. Praise God. Spiritual na buhay, yung pagmamahal mo, commitment mo sa Panginoon. Praise the Lord. Oras mo dapat ibigay mo. Hindi rin pwedeng puro pera lang bibigay mo. Tapos ang buhay mo hindi mo bibigay. Hindi rin tanggap yan kay Lord. Amen? Amen? Praise God. Pag sinabi mong mahal mo siya, praise the Lord, patunayan mo. Glory to God. Look at yung mga maliliit na bagay. Kaya matuto. Kailan ka matututo? Unang kita ba? Unang instruction ba? Sinunod mo? Pangalawa ba? Pangatlo? Pangapat? Panglima? Pang-anim? Or, first time, second time, third time, fourth time, fifth time, sixth time? Or no time? Wake up before it's too late. Amen? The sound of abundance is coming. Did you hear that? Have you heard the sound of recovery? Amen. Kaya kanina, di ba, kinanta natin? Ano yun? Yung kalakasan, ano pa? Kagalingan. Ano ba yun? Kagalakan. Ano ba yun? Ano ba yung ano yung chorus nun? Kantahin, ano ba yun? Ayun. Sige na, Jesus, ibuhos mo ang ulan na dala ay kalakasan ko. Sige na, Jesus, ibuhos mo ang ulan na dala bayad sa utang ko. Praise the Lord. Pwede mong kantahin ng ganyan di ba? Pag si Bong naman kakanta, sige na, Jesus, ipakita mo, babae, pakakasalan ko.
Praise the Lord. Nabuhayan ng husto. Nabubuhayan ng... Praise the Lord. Glory to God. Have you heard the sound of double harvest? Praise the Lord. Glory to God. Minsan, alam niyo ba, dinadaan ka rito, sabi niyo, saan? Tumagal, pero kung kailan tumagal, bumilis. Mahirap intindihin, ano? Tumagal, pero kung kailan tumagal, bumilis. Mahirap intindihin. May magpapatotoo niyan next week. Kung kailan tumagal, saka bumilis. Paano yun? Maintindihan niya. Pero pwedeng ano yan, parang telenovela yung kanilang sharing. Paputol-putol. 10 minutes lang. Praise the Lord. Hallelujah. Amen? Be excited. Ay nako, ang daming mga nangyayari yan. Kaya nga sabi ko, kala mo, sa declaration ganito, tatamad-tamad ka, kaya bala ka. Praise the Lord. Pananampalataya ang ginagamit dito, sabihin ko sa iyo. Eh kayo may naasahan. Eh ikaw, hindi na marunong masa? Eh meron ka kasi matatanggap. Ikaw wala? Hallelujah. Amen ba yun? Praise God. Kaya nga, ulitin ko. Praise God. Pagsunod ang mahalaga. Kaya nga matutong makinig. Praise the Lord. You want to recover financially? Hindi po exempted ang giving your tithes and offering. Ako na nagsasabi niya, hindi po ako mukhang pera. At gusto rin ko sabihin sa inyo, hindi rin ako magpapabayad. Hindi ako nagmamalinis. Nagtuturo lang ako ng nararapat sa Biblia. Praise the Lord. Amen po ba? Glory to God. Minsan, kaya nga nagka-problema ka financially. Bakit? Minsan, may mga kamalian ka nagawa. Praise the Lord. Hello, amen ba? Amen. Sabi ko nga, kami po, hindi mayaman, pero hindi rin mahirap. Praise God. I enjoy serving God. At hindi ako naglilingkod sa Diyos dahil sa pera. Pero naranasan namin ang biyaya at pagpapala ng Diyos. Simula nung makilala ko siya at naglingkod ako sa Kanya. Unti-unti. Praise God. Merong nagsara, may magbubukas. Merong nawala, may papalit. Kahit anong laki ng kumpanya dito, sa mundong ibabaw na to, kahit anong yaban ng kumpanya na pinagtatrabuhan mo, sa mundong ibabaw na to, may katapusan yan. Pwedeng magsara yan. Kahit anong tindi. Pero, pambira, kahit anong crisis ang daanan dito sa mundong ibabaw na to, ang church kailanman di magsasara. Hanggat hindi inangat, kinuha sa rapture ng Panginoon ng church. Pinakamasarap na boss ang Panginoon. Hindi ko sinasabing wag na kayong magtrabaho. Pero kahit nagtatrabaho kayo, dapat kasama niya at inuuna niyo paglilingkod sa Diyos na buhay. Makikita mo ang promotion na gagawin ng Panginoon. Praise the Lord. Amen? Kaya hindi ka naglilingkod para mapagpala. No. Naglilingkod ka para pagpalain mo ang Diyos. Damay, pagpapalain ka niya. Praise God. Amen. Gusto mo bang marinig to? That your recovery is on the way now? It's coming? Do you believe that? Praise the Lord. Glory to God. Hallelujah. Purihin ang Diyos na buhay. Sabi ko nga praise God, 39 years. Ako as ordained minister. 39 years as ordained minister. Ngayong December. Ka-40 ba? Praise God. Hallelujah. Basta alam ko ngayon, 39 years as ordained minister. Kailanman ang Diyos na ito, napakabuti. Subukan ko naglalakad sa ministry, nasubukan ko na kung saan ganito, nasubukan kong nakikisakay, nasubukan ko nang hihiram ng sasakyan, nasubukan ko rin magkaroon ng sasakyan. Praise the Lord. Hello, amen. Kaya ngayon, take note for this. Take note for this. Ilabas nyo yan. Look at this. From hopefully to finally, it will arrive. Minsan may mga sagot ka,
hopefully, ano yan? Hopefully. But the thing is, yung hopefully na yun, tiniturn ni Lord sa finally. Naiintindihan ba natin yun? Parang from hopefully to what? Finally it will arrive. Hallelujah! 1 Kings 18:44. Finally, the seventh time. Narabasan niyo ba yung finally? Finally, the seventh time, his servant told him, I saw a little cloud about the size of a hand rising from the sea. Wow! Ano nakita niya? A little cloud about the size of what? Hand. Sino ang pinakamalaking kamay dito? Sino? Si Bong. Yan, may lalaki pa ba? Sino? Si Bong na siguro, pinakamahaba na yung ang daliri ni Bong, pinakamahaba na yun. Haba ng daliri. Yan na, sige. Sino? Ikaw, ganyan lang. Dati meron kaming kasama, tamborin, ganyan lang. Putol yung dalawa. Kaya hindi siya nagagalit siya pag 10 mga daliri, putol ang dalawa. Pag sabi nung sinabihan siya nung high school siya 18 niya, salute! Hindi pwede, sir. Salute! Hindi pwede? Salute! Hindi pwede. Salute! I said salute! Parutusan kita, salute! O di sige, nakaganyan. Ay, ganyan. Sabi sa inyo, hindi pwede. Nakaganyan, dalawa putol. Totoo yun eh. Praise God. Tampurin na. Sana sumilip siya, no? Dati nakatira kami, una namin tiniran dito sa Parañaque, doon sa Espiritu Compound. Doon sa Espiritu. Saan kayo nakatira, Pastor? Espiritu Compound. Dadaan ka ng Diocese of Division. Ayan, doon. Diretso ka, pasok ka. Pagkakaliwa mo, pagpasok mo ng Espiritu Compound, merong bakanting lote. At doon sa bakanting lote, may 3 apartment. Doon kami sa gitna. Ang galing mag-describe pag ganun. Eksakto sa kanya. Praise the Lord. Huwag niya lang. Saan nagsimula? Cloud. Kasing laki ng kamay. Ano ang hawak mo ngayon? Pwedeng i-multiply ng Diyos. Tandaan mo. Kaya nga, yung seed as little, as small as mustard seed, mamumunga ng malaki. Gamitin mo ngayon. Pataasin mo, palakasin mo. Patibayin mo ang pananampalataya mo. Bakit? Yung maliit na bagay, palalakihin ng Diyos sa buhay mo. Hello? Hindi mo ba kayang palakpakan si Lord? Praise. Ay, ang saya ng palakpak nyo. Come on! With a shout, hallelujah! Our recovery is sure as long as you believe. Praise God. Believe God! Kaya ako'y naniniwala, etong season na to, maraming kanta na ilalabas si Lord. Hindi lang si Jester. Nagtaas si MJ nang makakakanta rin siya. Praise the Lord. Nung last Sunday, di ba naranasan yung paggaling? Praise God. Sinumpong ng konti, pero nawala na rin. Ilang araw na siyang sinumpong. 3 araw na. Praise God. Dati sumpungin, ngayon wala na yung sumpungin. Yeah. Praise the Lord. Hallelujah. Amen ba yun? Kaya, maraming kanta. Nasubukan namin noon hindi marunong kumanta, nakakompose tama si Tonet, i-submit mo kay Jester. Yan? Sige nga, konti, sample. May nagawa kang kanta, Tonet? Hindi kami naniniwala. Sample. Sige, 1, 2, 3, go. Sige. Ba, ayos mayroon na. May arrive, Praise the
May bridge pa yan eh. Change key. Hindi, ayos may dating May dating ang ganda Oh, glory to God. May dating sa totoo lang praise the Lord. May dating. Narinig niyo yan? Praise God, may dating. Tingnan, naluha ako sa kanta mo. Hindi, ang ganda ng lyrics Ang ganda rin ng melody Praise the Lord. Joy, pakikanta nga Joy. Tulong mas ganda Joy. Ikaw, Isa pa. Amin ng mic. Mic, buksan mo. Tulungan. Sige nga. Sige nga. Sige. Ulit. Sige lang, tingnan. Sige lang. Yan, praise the Lord. Grabe Hindi, may dating kasi. Maganda Pati lyrics May rhyme pa nga Praise God. Unahan mo. Jesus, mahal naman ka namin. Pupurihin ka at sasambahin. Susunod sa utos at ihahayag din mga kabutihan mong ginawa sa amin. Binago mo kami ng iyong salita. Pagmamahal mo'y napakadakila. Inalay ang buhay sa aming mga sala upang maligtas sa aming maling gawa. Pasasalamat aming alay sa'yo. Buong puso maglilingkod ng totoo. Nakalimutan ko yung dalawa mo. Pero naisulat mo yan. Opo. Pero at least dalawang stanza na lang di mo na. Palakpakan naman natin si Lord. Praise the Lord. Glory to God. Ayan. Praise God yan. Ikaw nga, subukan mo rin, Joy. Praise the Lord. Glory to God. Kaya finally, malapit na ako matapos. Finally. Kaya sa totoo lang, maglalabasan din ang mga kanta. Sa totoo lang yan. Be excited to that. Glory to God. Sign of revival yan, mga kapatid. Praise the Lord. Amen. Truly our recovery is sure. Verse 44, chapter 18. Finally, the seventh time, sabi niya, NLT to his servant told him, I saw a little cloud about the size of a hand rising from the sea. So Elijah said, go and tell Ahab, hitch up your chariot and go down before the rain stops you. Pambihira. Punta na, walang kaulan-ulan. Sabi niya, bilisan mo na. Bakit? Pahintuin ka na ng ulan. Naranasan niyo ba yung mga ulan ng mga nakaraan? Kagabi matindi yung lakas ng gabi Ngayon po, sa Negros at saka sa Mindoro, parehong walang service ngayon dahil sa lakas ng ulan at saka hangin. Tindi ng lakas ng ulan. Bumabaha sa Siaton, bumaha sa Negros. Praise God. Parang yung naranasan naman natin nung 2 weeks ago ba? O last week? Something like that. Praise God. Kaya sabi niya, walang kaulan-ulan, from drought. Sabi niya, bilisan mo na. Kung hindi, pahihintuin ka na ng ulan. Matindi yun Hello, amen? Grabe yun Verse 45, meanwhile, the sky grew black with clouds. The wind rose. A heavy rain came on. Ahab rode off to Jezreel. Imagine yung declaration ng man of God nangyari. Pero merong nangyari. Ang declaration niya, 1 Kings 17, na hindi ulan. Talagang hindi umulan. Parang kasalanan niya tuloy. Minsan, kala mo kamalian niya. Tumagal ng 3.5. Pero after that, something great naman ang nangyari. Come on. Ayusin mo relasyon mo sa Diyos. Ayusin mo rin ang relasyon mo sa leader mo. Praise God. Hello. Amen? Kaya sinabi niya, those who help others to be strong will be strengthened all the more. Bakit? Verse 46, tingnan niyo. Then the Lord gave a special strength to Elijah. He tucked his cloak into his belt and ran ahead of Ahab's chariot all the way to the entrance of Jezreel. Mambira, inunahan pa. Lumakas.
Kaya kapatid, alam mo, pag nagpapalakas ka sa iba, lalo ka rin palalakasin ng Diyos. Praise God. Amen? Pag natuto ka, open arms ka, giver ka, lalo ka rin pagpapalain ng Diyos. Pag marunong ka sumunod, lalo kang pagkakatiwalaan. Amen. Kaya tinatanggal ang kasinungalingan, ang katamaran, tinatanggal ang katigasan ng ulo, tinatanggal. Amen. Kaya remember this, faith starts from nothing, and then from nothing to something, and then from something, kasi mula sa wala, nagkaroon something, maliit, and then from something to big things, and then from big things to great things. Hallelujah. Amen. At dito tayo magtatapos. What is faith? Yan. What is faith? Hebrews 11:1. Tagalog. Ang pananampalataya ay pagtitiwala na mangyayari ang ating mga inaasahan at katiyakan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. Sabay-sabay nyo ang basahin. 1, 2, 3, go. Ano ang pananampalataya? Ang pananampalataya ay pagtitiwala na mangyayari ang ating inaasahan at katiyakan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. Naniniwala ba kayo dyan? Anong pananampalataya? Pagtitiwala na ano? Mangyayari ang iyong inaasahan at katiyakan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. Katiyakan na hindi mo pa nakikita pero may katiyakan. Sa The Living Bible, what is faith? It is the confident assurance that something you want is going to happen. What? Something you want is going to happen. Ang pambihira. It is the certainty, katiyakan din, that we hope for is waiting for us. Ooh. Even though we cannot see it up ahead. Kaya kapatid, pag may pananampalataya ka, hindi mo pa nakikita, pero parating na. Maririnig mo na yan, parating na. Parating na. NCB, faith means being sure of the things we hope for and knowing that something is real even if we do not see it. Amen? Praise the Lord. So, what faith can do? Faith will bring us to the next level. Be ready for that. Amen. Amen. Something great ang gagawin ng Diyos na buhay sa ating buhay. Tumayo ang bawat isa. Praise God. Taasan mo, tibayan mo, laliman mo, lakihan mo ang pananampalataya mo. Just concentrate on God. Hallelujah. Close your eyes, pati yung mga nasa online. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to God. Meron kang hawak na maliit, palalakihin ng Diyos yan. Praise God. Hallelujah. Kaya nga, yung maliliit na bagay, huwag mong babaliwalain. Kung may maliit na kasalanan, huwag babaliwalain. Yung hinihingi ng Diyos sa iyo na maliit na bagay, huwag mong i-withhold yan. Bitawan mo. Hallelujah. If you are not still until now, you don't believe that tithes matters, kapatid. Ikaw mismo ang nagpapatagal ng pagpapala mo. Give your 10% your tithes as well as your offering. The Lord will bless you. At kung malaki na rin ang tithes mo, huwag mong hati-hatiin. Isa lang ang lugar na pinagbibigyan mo ng tithes. Hindi pwedeng hinahati-hati din. Praise the Lord. Glory to the living God. Sa oras na ito, palalakihin ng Diyos yung maliit na nasa iyo. Multiplication parating. Hallelujah. Magugulat ka. Isang gabi ginigising ka ng Panginoon. Maglingkod ka na. Bibigyan ka rin ng kanta. Just like nangyari kay Tonet, binigyan ng kanta. Praise God. Si Jester, binigyan ng kanta. Susunod, pati si Alan, bibigyan ng kanta. Bawat isa rito, bibigyan ng kanta. Kumuhaw ka sa Panginoon. Kahit di ka marunong kumanta, bibigyan ka ng kanta. Hallelujah. Glory to God. Just believe. Just believe. Just believe. Is the Lord and most worthy of praise. To the city of
the holy place. Thank you, Jesus. The joy of the whole earth. Great is the Lord in whom we have the victory. He hates us against the enemy. We bow down on our knees. And Lord, we want to lift your name on high. And Lord, we want to thank you for the works you've done in our life. And Lord, we trust in your unfailing love. For you alone are God eternal, throughout earth and heaven above. And Lord, we want to lift your name on high. And Lord, we want to thank you for the works you've done in our life. And Lord, we trust in your unfailing love. For you alone are God eternal, throughout earth and heaven above. Let's lift up our voices. And Lord, we want to lift your name on high. And Lord, we want to thank you for the works you've done in our lives. And Lord, we trust in your unfailing love. For you alone are God eternal, throughout earth and heaven above. And Lord, we want to lift your name on high. And Lord, we want to thank you for the works you've done in our lives. And Lord, we trust in your unfailing love. For you alone are God eternal, throughout earth and heaven above. For you alone are God eternal, throughout earth and heaven above. Trust God. Believe His word. Believe what you heard. Hallelujah. I pray, oh God, right now, Lord, buksan mong puso't isipan ng bawat isang nandito, pati yung mga nasa online, Lord. In the name of Jesus, Lord God. Hallelujah. Sound of abundance, Lord, naririnig namin, oh God. Breakthrough is on the way. Recovery is on the way, Lord God. Ang pandemya tapos na. Pandemic is over. Praise God. Time to recover. It's revival time. Bawat pamilya, Panginoon. Maraming opportunities mangyayari, Lord God. Yung mga nawala, Panginoon, hindi lang may babalik ng isang beses, ng doble, Panginoon. 100 times, Lord. In the name of Jesus. In the name of Jesus. May mga sakit karamdaman gagaling sa pangalan ni Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Mga nalugi, Lord, makaka-recover, Panginoon. Hallelujah. Promotion time for those who are working, to those who are working and obedient unto you, Lord. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of increase is coming in the name of to those who are willing and obedient unto you, Lord God. In the name of Jesus. Salamat po, God. Katukin mong bawat pamilya ng ABCI family, Panginoon. Kakaroon, Panginoon, hallelujah, ng revival, O God.
Buhay, bahay, bulsa. Revival to, Panginoon. In the name of Jesus. Salamat po, Amang Banal. At yung mga hallelujah, nasa online, Lord. Luzon, Visayas, Mindanao, at nasa abroad, Lord. In Jesus' name, Lord, na matututong makinig, matututong sumunod, matututong i-apply ang bawat naririnig. Purihin ka, dakilain ka, ngayon at magpakailanman. Sa pangalan ni Jesus. Everybody say, Amen. Take your seats.